ng kanyang bilangin yung bayang Israel. Okay? Now, alam natin lahat na si David ang pangalawang naging hari under United Kingdom. Okay, nung iisa pa lamang ang kaharian sa Israel, hindi pa sila nahahati. Sila ay pinaghaharian ng isang hari. Ang unang naging hari ay si Saul, ang pangalawa ay si David. Okay? Under Saul, hindi po siya galing sa tribo ni Judah na supposed to be dapat doon ang gagaling. Pero ang Panginoon, hindi pa napapanahon, ang Israel ay sumigaw at naghingi ng kanilang hari. At dahil hindi pa napapanahon, wala pang right person to rule them na manggagaling kay Judah, napilitan ng Panginoon na, sige, sundan mo kung ano yung gusto ng bayan. Pero sabihin mo sa kanila, ganito ang hari na mamumuno sa inyo. Bilang consequence doon sa kanilang pagpupumilit na hindi pa napapanahon, ipinilit nila. Alam niyo, minsan may mga bagay na ipinipilit natin, mangyayari naman, pwede mangyayari yan. Pero kung hindi yan right time at hindi will ng ating Panginoon, doon nagsasuffer ang tao. Kagaya ng pangyayari po sa panahon ni Saul. Nagsuffer ang bayan ng Diyos, nagsuffer din yung hari, sapagkat hindi ayon sa kapanahunan at ayon sa kalooban ng Diyos yung pagkakaloob sa kanila ng hari. Then after Saul, sumunod po si David. And David was a man after God's own heart. Siya'y hinirang, pinili ng Panginoon. Okay? At nakita sa kanya yung katangian na naibigan ng Panginoon. At dahil dito, siya po ay itinalaga at inanoint bilang hari ng Israel. After David, ang sumunod po ay ang kanyang anak na si Solomon. Okay. Nabasa po natin sa Exodus chapter 20, meron pong provision na ibinigay ang Panginoon dito sa kanilang kautusan na kapag sila ay ihirang ng kanilang hari, pipiliin nila yung kanilang kalahi at kung sino yung pinili o hinirang mismo ng Panginoong Diyos. At kabilang sa provision ay kinakailangan ng isang hari ay hindi dapat taga-ibang bayan, hindi siya dapat magpaparami ng kabayo. Saan pa ginagamit ng kabayo? Transportation, usually ginagamit ito pandigma. Okay. Pag-travel, mabilis. Pero ang kabayo, hindi nila ginagamit yan kapag masyadong malayo yung paglalakbay. Usually ginagamit nila kamelyo. Kasi ang kamelyo, tumatagal matagal sa paglalakbay. At saka matibay siya sa uhaw. Pero ang kabayo, usually ginagamit nila yan pag mabilisan yung pag-mobilize. Ginagamit nila yan sa digmaan, sa gera, kasi mabilis talaga yung kabayo. Kaya nga yung four horsemen doon sa Revelation, sinisimbolo ng kabayo. Because it's about swiftness, it's about conquering. Okay? At maging sa kasaysayan ng civilization, past and present, kahit itong mga nagdaang panahon, and even until today, ginagamit nila ang kabayo pagdating sa digmaan. Okay? So, itong kabayo na ito, mga kapatid, hindi lamang for transportation, ginagamit ito sa military warfare. At ang utos dito, huwag kang magpaparami ng kabayo. Huwag kang magpaparami ng kayamanan, silver and gold. At huwag ka rin magpaparami ng asawa. And it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom, he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priests, the Levites. And he shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn to fear the Lord. So, itong provision na ito ay mahigpit na ipinatutupad sa bayan ng ating Panginoon
sa pagpili ng isang hari. Alam nyo kung yan ang magiging pamantayan ng COMELEC, walang maiilit. Walang qualified. Kasi tingnan nyo sa mga kandidato. Ano yung unang utos? Una, kalahi, maaaring pasado sila. Natural, born Filipino. Yung pangalawang utos, huwag magpaparami ng kabayo. Tumutukoy yan sa military strength. Lahat yan merong private army. May mga, di ba? Lalo na sa mga provincial, Mindanao. Dyan yung mga politician dyan, talagang maraming mga hukuyan, yung mga baril talaga yan. Okay. Huwag kang magpaparami ng asawa. Maraming politician, maraming asawa. Huwag kang magpaparami ng kayamanan. Puro mayayaman yung mga yan Ano daw pinagkaiba ng magnanakaw sa politician? Ang magnanakaw daw, magnanakaw tapos tatakbo. Ang politician, tatakbo pagkatapos magnanakaw. Ayun din pagkakaiba. So, kung ito yung pamantayan na gagamitin, walang makakwalify sa election natin. Okay. Ngayon, bakit ito ay ginawang pamantayan ng Panginoon sa pagpili nila ng hari? Bakit mahalaga ito? Okay. Ito po yung mga puntos. Una, ang Panginoon ang dapat na mamimili kung sino yung kanyang hinirang na mamuno sa kanyang bayan. Okay. Ang sabi rito, kung sino yung piliin ng Panginoon. Di ba? Ang sabi dito, when thou art come unto the land which the Lord thy God giveth thee, and shall possess it, and shall dwell therein, and shall say, I will set a king over me, like as all the nations that are about me. Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose. So, kinakailangan ng Panginoon pumili. Naalala niyo ba si David? Di ba si Jesse, merong mga anak? Tapos, mula sa panganay, tinawag isa-isa. Siyempre, yung tatay, minsan isipin niya, dapat yung panganay kasi mas mature na ito, mas eksperyensado na ito. Pero, ano sabi ni Samuel? Hindi yan. Hindi yan. Tapos, sumunod yung isang kapatid, hindi rin yan. Kasi ang Panginoon, hindi tumitingin, ang tao tumitingin sa panlabas, pero ang Panginoon, tumitingin sa puso. At yung looks is very deceiving. Mapandaya yan Pero ang Diyos, ang siyang higit na nakakaalam. Maging sa Bagong Tipan, sa New Testament, binigyan sila ng part ng Panginoon sa pagpili. So nag-dominate sila, di ba? Nawala si Judas at kinakailangan palitan si Judas. So pumili sila ng dalawang lalaki, nag-dominate sila at nakuha nila ang dalawa, si Matias at sino yung isa? Judas din pangalan, di ba? Pero ang Panginoon ang siyang pumili sa dalawa. Nagkaslat po sila. Nanalangin sila sa Panginoon kung sino yung karapat-dapat sa dalawa. So Panginoon pa rin ang pumili. Panginoon ang nag-elect. Bakit mahalaga na ang Panginoon ang mag-elect? Bakit mahalaga na siyang pumili? Kasi yung kondisyon ng puso at yung kakayanan ng isang tao, mahalaga yun sa leadership. Mahalaga yun sa leadership. So that's number one point. Kaya binigay ang provision na ito sapagkat mahalaga na ang Panginoon ang siyang pipili. Pangalawa, binigay ang principle na ito
upang maging gabay sa kanila sa pagpili at maging gabay kung sino man yung mapipili, kung anong klaseng pamumuhay ang dapat niyang lakaran. At sa pamagitan ng provision na ito, yung hiniran ng ating Panginoon ay lubos na magtitiwala sa Kanya at hindi magdedepende sa kayamanan, sa kapangyarihan, o sa kung anumang meron sa Kanyang kaharian. Dahil mahalaga sa pamumuno ang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Huwag kang magparami ng silver and gold. Pero yun yung temptation. Once nasa leadership ka, kagaya sa panahon nila, paghari ka, nagkokolekta kayo ng taxes, ang tendency ay matempt. At alam natin yan, maging sa panahon natin, di ba ganyan ang nangyayari? Marami natutokso kapag nasa kapangyarihan na magparami ng kayamanan. At ang ilan nga dyan, marami na yung kayamanan, tumatakbo pa rin. Bakit? Anong purpose nila? Para maingatan yung kayamanan nila at maisulong yung kanilang interes. At mayaman na nga, hindi pa rin tumitigil, patuloy pa rin nagpapayaman at patuloy pa rin nagpo-porsyento, patuloy pa rin nag-kickback sa bayan, patuloy na yung mayaman. Pero sa prinsipyo ng Diyos, hindi ganon. Hindi ka nga pwedeng magparami. Totoong dadami ang kayamanan. Kasi sa batas nila, tingnan yung kasalanan ng David, di ba? Nag-census siya. Pero merong batas sa kanila mga kapatid. Sa Exodus chapter 30, once nag-census ka, yung bawat individual magbabayad. May redemption yun. Magbabayad. Meron ba ganyan dito sa atin? Wala, di ba? Pag nag-census yung PSA, wala namang ibibigay sa'yo kundi sticker eh. Sticker. Pero sa kanila, once binilang mo, yung individual magbabayad. Kukolektahin nyo. Kaban ng yaman nyo ng bansa. Ngayon, ginawa ni David, nag-census siya. Hindi niya binigyan ng hindi siya nag-charge sa mga tao. Okay? So, pinapakita lamang dito na kinakailangan ang hari ng Israel ay magtitiwala sa Diyos ng buo niyang puso. Huwag siyang magtitiwala sa kayamanan. Kasi ang pagpaparami ng kayamanan ay temptation na mabaling yung tiwala mo doon. Mag-relay ka sa kayamanan. Ano pa? Huwag kang magpaparami ng kabayo. Bakit? Magtiwala ka sa Diyos kasi baka lumaki yung network mo, lumaki yung hukbo mo, at sitting pretty ka na lang, walang tatalo sa akin, malakas kami, nagtagumpay kami dahil sa aming kakayanan, dahil magagaling ang aming mga army. At totoo namang magagaling ang mga Israel. Hanggang ngayon, magagaling. Isa sa pinakamagaling na sundalo ay ang mga Israel. Pero bakit pinagbawal sa nila na huwag magparami nito? Kasi the battle is not theirs. The battle is the Lord's. Ang laban ay sa Panginoon. Kasi pag ipinanalo nila na sa sarili nila ng lakas, ang credit mapupunta sa kanila. Yun yung point dun eh. Magtiwala ka sa Diyos. Pagdating sa pangangailangan, magtiwala ka sa Diyos. Pagdating sa lakas, sa proteksyon, magtiwala ka sa Diyos. Ano pa yung pinagbawal? Huwag magparami ng asawa. Ngayon, sinong hari sa Israel ang hindi nagkaroon ng maraming asawa? Si David nga, matanda na, malapit nang mamatay, nagkaroon pa ng isa pang asawa eh. Si Solomon, napakarami. 1,000. Ano nangyari? Dahil sa dami ng kanyang asawa, na-impluwensyahan siya, pinatayuan niya ng mga dambana yung asawa niya, at pati siya ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung kahuli-huli ang nabiling sa kanila, magkakaroon ka ng kopya ng kautusan. At yung kautusan na yun, babasahin mo yun sa buong taon ng iyong paghahari. Bakit? Para magkaroon ka ng takot sa Diyos at meron kang
sinusundan, meron kang gabay. Napakalaga ng salita ng Diyos. Now, balik tayo doon sa 1 Chronicle chapter 21. Ano bang big deal? Bakit nagalit ng Diyos nang bilangin ni David ang Israel? Wala namang masama doon. Ginagawa naman talaga yan. Nagsesensus naman talaga para mabilang mo yung tao at meron kang input, paano mo pangangasiwaan, paano ka magpaplano, ano yung mga bagay na gagawin mo, ano yung mga serbisyo na ipatutupad mo para matugunan yung pangangailangan ng populasyon. Walang masama sa sensus, mga kapatid. Pero bakit nagalit ng Diyos kay David? Bakit nagalit? Ito ang dahilan. Hindi kasi binanggit doon sa 2 Samuel chapter 24, pero binanggit sa 1 Chronicle chapter 21. The reason behind why God got angry with David, kasi hindi ito impluensya ng Diyos. Kung hindi, galing ito kay Satan. Balikan natin. Chapter 21. Then Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. Alam nyo kasi, David was a man of war. Mandirigma siya eh. Marami siyang naipapanalo. Magmula doon kay Goliath, di ba? Under Saul, pagkatapos naging sundalo siya ni Saul, marami siyang naipanalong laban, hanggang sa siya yung maghari na nga, at talagang lahat ng mga laban niya na ipapanalo niya. So masasabi nating bayani si David. Masasabi nating makapangyarihan, malakas si David. Tactician, matalino, eksperyensadong lalaki. But one day, Satan tempted him to number Israel. Now, ano ang purpose? Kasi alam nyo, kahit yung isang bagay ay tila marangal sa ating paningin, minsan nagiging masama because of the intention. Narayan pa ba kayo? Ayan pa ba kayo? Kahit ang isang bagay ay tila marangal ang dating, if the intention is not right, kung yung espiritu sa likod nun ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kaaway, hindi ho maganda yun. Example. Okay, mga kapatid. Mag-reach out tayo ng mga tao. Mag-reach out tayo. Pakainin natin sila. Anong intention mo? Kung ang intention mo ay naawa ka sa kanila, nakita mo maraming gutom, okay yun. Pero kung ang intention mo ay pakainin natin sila para meron silang utang na loob, para kilalanin nila tayo na tayo ay dapat nilang tingalain. Di ba? Yung pagpapakain ay marangal, di ba? Maganda. Pero if your intention is wrong, kahit sabihin mong maganda, gumastos ka, hindi yung tinatanggap ng Panginoon. Di ba? Naalala niyo yung isang, sino yung nakita niya na pinapatungan ng kamay, tumatanggap ng espiritu? Si Simon? Di ba?
Tapos sabi niya, wow, magkano yan? Babayaran ko, bigyan niyo rin ako ng gift na yan. Di ba? Desiring a gift is good. Hindi naman masama yun eh. Yung mag-design ka ng gift, maganda yun eh. Pero what is your intention? Pagkakakitaan ko ito. Pag nagpataw ako ng kamay. Pag ako'y ng gamot. Pag ako'y ng pagaling. Kahit donation lang yan. Marami yan. Di ba? Maganda eh. Marangal naman ang desire yun eh. Give. But if your intention is wrong, it is evil in the sight of the Lord. Si Ananias at si Sapphira, bumagsak sa pera. Ananias si Sapphira. Di ba marangal yung pagbibigay? Marangal naman yun eh. Nagbigay naman sila eh. Pero anong intention ng puso nila? Anong intention ng puso nila? Palabasin na nagsakripisyo na sila at ibinigay na nila. Pero ang totoo, meron silang itinabi sa sarili nila. So, ganun din dito mga kapatid. Maaring yung intention ni David is just to gauge, to measure kung gaano karami ang bayan ng Panginoon. Pero yung intention niya, yung context dito mga kapatid, number 1 is impluensya ng kaaway, at number 2, David is trying to measure his strength. Ano na ba ang kakayanan ko? Ano na ba ang naabot ko? Gaano na ba ako kalakas? Gaano na ba ako ka makapangyarihan? Sige nga, sukatin natin. Kaya sabi ni Joab, Panginoon, madoble pa nawa. Yung dami ng tao, makita mo nawa. Pero, bakit kailangan para saan pa? Kasi alam nila yung provision. Na hindi dapat mag-rely sa number, hindi dapat mag-rely sa strength, hindi dapat mag-rely sa kayamanan ng isang lingkod ng ating Panginoon Diyos. Pero dahil sinabi ng hari, ay wala magawa si Joab. So binilang niya. Ilang buwan? 9 months. Hindi pa kasi advance noon talagang mano-mano Biro mo, ikutin mo yung buong Israel. Isasarvey mo yun, isa-isa, bibilangin mo. Tapos, totoong marami. Ilan yun? 1.5 million men that draw sword. Hindi hubirang ng hukbuyan sa panahon nila. Pero ang Panginoon ay, dito nagalit ang Panginoon kay David because of the intention of his heart. Nagtiwala siya sa kanyang lakas, nagtiwala siya sa kanyang kakayanan. Ito ay pagpapakita ng kanyang pride, ng kanyang ego, ng kanyang pagtingin sa kanyang kakayanan, sa kanyang lakas, instead of trusting the Lord, kaysa magtiwala siya sa ating Panginoon. So the lesson in this narrative, in this story is 3 points. Number 1 is to trust the Lord completely. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buo nating lahat ng bagay sa buhay natin. Huwag tayong magdepende sa ating kakayanan, sa ating talino, sa ating lakas. Huwag tayong magdepende sa ating kayamanan. Huwag tayong magdepende kung ano man yung ating mga achievements, kung ano man yung ating talento. Huwag tayong magdepende kung ano man yung ating katayuan sa ngayon, kundi magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pagkukulangin sa kung ano man ang pagdaanan natin. Trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos.
Do you remember Gideon? Ilan lang ang pinili? 300. Di ba? 300. Gano'ng karami ang kalaban nila? Napakarami. Do you remember the wall of Jericho? Meron bang lusob doon meron bang paglusob doon na may hawak silang mga taba? Maipapanalo ba nila ang laban sa pamarcha-marcha? Marcha-marcha na, ikot-ikot. At kahit umikot ka ng umikot dyan, hindi yan babagsak. Naalala ba nila yung paano sila nakalaya sa Egypt? At paano nagtagumpay sila sa mga laban na pinagdaanan nila? Nanalo ba sila dahil sila'y marami? Di ba tindi? Nalimutan na ba ni David na nakapatay siya ng isang higante? Di ba, si Goliath napatay niya. Ilang taon siya that time? A young man. Batang lalaki. So, kinakailangan ang complete trust sa ating Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him. Yan yung unang punto po rito. Yung unang lesson dito. Pangalawang lesson dito mga kapatid is to keep the words of God in your heart. Panatilihin mo sa puso mo. Kaya ngayong hari, alam niyo, hari, busy yan eh. Busy yan. Parang ano yan, walang pinakaiba sa presidente. Nakita niyo yung tsura ni Bibi, bongbong itsura niya. Diba, may time makikita mo, namamaga yung mukha. Alam niyo, gano'ng karami pala yung binabasa at pinipirmahan niya. Ang kapal sa lamesa niya. Ganon din si Duterte, di ba? Kaya pagkatapos ng 6 years ng pagiging presidente, ano nangyayari? Bumabagsak yung katawan nila eh. Tumatanda agad yung tsura eh. Pinoy. Di ba? Si Noynoy. Si Digong, si Duterte. After ng 6 years eh, bagsak yung katawan eh. Si Bongbong ganyan din. 3 taon pa lang yan. Kung matatapos niya pa yung remaining 3 years. Ganun din. Sila David, yung mga hari noon. At ang mahirap sa panahon nila during that time, laging may mga threat sa mga kaharian. Di ba? May mga gera, may mga banta. Tapos yung pagmamanage ng kingdom, para i-maintain yung kapayapaan, yung serbisyo para sa bayan, at yung pangangasiwa doon sa reliyon ng kanilang bayan. Lahat yun, pinangangasiwaan ng hari yun. So, very busy si David. At maging yung mga hari na sumunod sa kanya. Pero yung isang utos sa kanila, kinakailangan meron siyang kopya ng salita ng Diyos. At ito ay babasahin niya araw-araw. That he may learn to fear the Lord. So anong aral dito? Hindi lamang ito sa mga hari noong unang panahon, maging sa lahat ng anak ng Diyos. Ibinilin din ito kay Joshua, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall read therein day and night. Diba? Sa lahat ng tao, binilin ito. At ito rin ang utos na dapat nating i-observe ngayon. Magtiwala tayo ng lubos sa ating Panginoon at yung salita niya, basahin natin araw-araw. Pakinggan natin araw-araw. Basahin natin that we may learn to fear the Lord. Taas natin ang ating mga Bible. Sana yung mga Bible ko. Bible.
Sige, bilangin natin. Tingnan ko sino mas may dalang Bible. Okay. Okay. Marami may Bible. Very good, very good. Okay, babagin ko yung tanong. Taas ang cellphone. Lahat may cellphone, taas. Okay, may yan. Taas ang cellphone. Sige, tumutin niyo. Para yata mas marami ang may cellphone kaysa mga Bible. Kasi nasa cellphone yung Bible. Okay. Read it day and night that you may learn to fear the Lord. Basahin mo araw-araw. Basahin mo araw-araw. So, ang nangyari kay David? Na-tempt siya, binilang niya ang bayan ng Panginoon dahil sa maling motibo, maling intensyon, then nagalit ang Diyos sa kanya, pinadala ng Panginoon yung salot, sinalot sila eh. Oh. At siya'y nakipag-bargain sa ating Panginoon nung siya'y pinapili sa 3 salot. Pinapili siya ng Diyos. At ang pinili niya, ano? Panginoon, huwag nang magsakir yung bayan, akong nagkasala. Then, he sacrificed unto the Lord. And the Lord honored his sacrifice. Pero ano yung sakripisyo niya binigay? Diba yung famous quote, I will not offer unto him that cost me nothing. Hindi ako mag-aalis sa Panginoon na walang value, na walang halaga. Sacrifice. Diba ito pa rin naman yung tip natin. Sacrifice. What kind of sacrifice? It should cost you something. Dapat merong cost, dapat merong bigat. Kailangan merong dating yung ating offering sa ating Panginoon. So, pangatlong punto na tinuturo sa lesson na ito, mga kapatid, hindi pwede ang likod ng ating Panginoon walang sacrifice. So, number 1 is trust the Lord. Number 2, keep the word of the Lord. Paghawakan mo, basahin mo araw at gabi. Pangalawa, you need to sacrifice. Anong klaseng sacrifice? Yung merong cost. Huwag tayong masanay ng libre. Huwag tayong masanay ng sabi, damay. Huwag tayong masanay ng comfort. Kinakailangan merong sacrifice. Kinakailangan merong halaga yung ating ini-offer sa ating Panginoon. Ngayon, pagdating sa sacrifice, mga kapatid, ano yung pinaka-importanting element ng sacrifice? What is the most important element of sacrifice? Number 1 is obedience. Meron pa isa? Ha? Willingness? Ayun na, obedience. Kasama doon. Willingness. Love. Dalawa yan. Love and obedience. Mahalagang elemento na nakapaloob sa sacrifice. Kasi kung wala yung dalawang yun, sacrifice lang yun. Walang value yun. At ang Panginoon hindi nalulugod sa alay. Kasi yung alay, symbolism lang yan. Visual aid lang yan na merong itinuturo sa iyo. May lesson behind it. May message behind the sacrifice. Pero yung sacrifice mismo, hindi dyan nalulugod ng Panginoon. Saan nalulugod ng Panginoon? Doon sa nagsasakripisyo. Okay? Ito yun eh. Ito yun. Halimbawa lang ha. Halimbawa kayo ay mga tupa. Lahat kayo tupa. Ipili ako ng pinakamainam na tupa. So, pipiliin ko yung pinakamainam. Pinili ko yung pinakamainam.
Mainam na tupa. Okay? Itong mainam na tupa na ito, iaalay ko sa Panginoon. Diba? Inalay ko. Okay. Saan ba talaga nalulugod ng Panginoon? Doon sa inalay kong yun? O sa akin na nag-alay? Saan nalulugod ng Panginoon? Hindi dito. Simple lang yan eh. Nire-represent lang nito kung ano yung puso ko. Okay? Dahil ang Panginoon ay mahal ko at ang Panginoon ay mahalaga sa akin, ang ibibigay ko sa Kanya ay pinakamalusog. Ang ibibigay ko sa Kanya ay pinakamagandang balat na hayop. Pinakagwapo, walang kapintasan. Hindi gurang, bata, malakas. Di ba? A year old. Di ba? So yung alay na yun, visual aid lang yan. Meron niyang itinuturo doon sa nagsasacrifice. It reflects my heart. Di ba? Thank you. Illustration lang yun, ha? Huwag ka ma-offend, ha? Nakuha niyo point? Obedience is better than sacrifice. Love is better than burnt offering. Kaya kahit nagbigay ka ng 1,000,000, nakuha niyo? Kahit nagbigay ka pa ng 1,000,000, if your heart is not right, wala yan. Wala tayong pinagkaiba sa mga politician na nagtatapon ng pera kapag eleksyon. Walang value yun. Ha? Kahit sabi nga ng Bible di ba? 1 Corinthians 13, though I give my body to be burned. Kahit magpakamartir pa ako, kahit ibigay ko pa ang katawan ko na sunugin, kung walang pag-ibig, wala yun. So sa sacrifice natin, mga kapatid, the condition of the heart is very important. Number 1 is love, then obedience. Hindi pwedeng mawala yung dalawang yun. Ngayon itong bibigyan pa ng tingin. Serving the Lord. Paglilingkod sa Diyos. Sinasabi natin ito ay a kind of sacrifice. Di ba? Your reasonable service. Yung katampatang paglilingkod. Diba? Present your body sa living sacrifice. So, pinag-usapan natin dito paglilingkod. Sacrifice yun. Okay. Paglilingkod. Yun tayo yung offering natin. Define serving God. Paano mo masabing naglingkod ka sa Panginoon? Paano mo nasabing naglilingkod ka sa Panginoon? Sige, magbigay ka ng example. Pastor, pag araw ng linggo, sumasamba po ako, naglilingkod ako sa Panginoon. No! You're not serving God kapag pupunta ka rito araw ng linggo. Hindi yan service. Para sa Panginoon. Actually, ikaw ang pinaglilingkuran. Pag pupunta ka rito araw ng linggo, hindi ka nagsiserve sa Panginoon. Ang Panginoon nagsiserve sa'yo. Bakit? Pinapangaralan ka ng mensahe ng Panginoon. Ini-encourage ka. Pinagpipray ka. Tinutugon ng Panginoon pangangailangan mo. Hindi ka ang lingkod. Ikaw ang pinaglingkuran ng Diyos. Ano pang definition natin ng paglilingkod sa Panginoon? Kumakanta ako. Naglilingkod ako sa Panginoon. Tumutugtog ako, naglilingkod ako sa Panginoon. Hindi yan yung paglilingkod na hinahanap. Alam niyo kung anong tutuloy na sacrifice? Na paglilingkod? Di ba? Love and obedience. So, nasusundan niyo ba? Yung sacrifice, love and obedience. Okay? At paano natin dinedemonstrate yung sacrifice? In terms of serving. Paglilingkod sa Panginoon. Pero paano natin yan piniperform?
Paano tayo naglilingkod? Okay? Dalawang bagay yan mga kapatid. Love God, love your neighbor. Serve God, serve your neighbor. Doon lang yan, walang iba. Paglilingkod, sakripisyo, para sa Diyos, pagbasa ng kanyang salita, pagsunod sa kanyang salita, pagharap ng kanyang kalooban, pag may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, gawin mo. Okay? Sa ganyang paraan, nakapaglingkod ka sa Panginoon. Pangalawa, paglilingkod sa kapwa mo. Kasi hindi naman natin nakikita ang Panginoon eh. At hindi nangangailangan ng ang Panginoon ng anuman sa atin. So yung paglilingkod sa Kanya, paano natin yung ginagawa? Pag ginawa natin yan sa abang lingkod, pinakamaliit na lingkod ng Panginoon, o ginawa natin yan sa ating kapwa, ayan lang yung panahon, yan yung time na tayo nakapaglingkod sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon? Kailan nyo ito? Kailan namin yan ginawa sa iyo, Panginoon, na hindi ka namin dinalaw, hindi ka namin pinakain, hindi ka namin ginawa ng mabuti? Ano sabi ng Panginoon? Kung ginawa niyo ito sa abakong lingkod, ginawa niyo ito sa akin. Kaya alam niyo yung sacrifice? Yung sacrifice, paglilingkod yan sa Panginoon at paglilingkod sa iglesia, sa kapwa. Nagsakripisyo na ba tayo para sa iba? Tatanungin ko kayo, nagsakripisyo ka na ba para sa iba? Naranasan mo na bang mapuyat para sa iba? Naranasan mo na bang magutom para sa iba? Naranasan mo na bang mapagod para sa iba? Naranasan mo na bang magpakain? Hindi para sa pamilya mo, kundi para sa iba. Ha? Naranasan mo na bang nasaktan para sa iba? Nawalan ka na ba ng lakas para sa iba? Sumakit ba ulo mo dahil sa iba? Ha? Alam niyo, pag hindi natin intindihan yung tunay na sacrifice. Kasi ang tao, laging pakabig sa sarili niya. Laging ang sinasalpa muna ang sarili niya, inuuna ang kanyang sarili. Pero yung prinsipyo ng Diyos hindi ganon. Ang prinsipyo ng Panginoon, ang service ay pabigay, palabas sa iyo. Kaya nga, magandang, tayo, minsan maganda talaga nag-i-involve tayo sa mission. Yung mission na magkakaroon tayo ng, ang tawag dyan? Yung immersion. Immersion ba tawag doon? Immersion? Field work. Kung mapera lang tayo, gusto ko kayo dali sa Mindoro. Tingnan ko yung mga kartihan nyo, kung buubrad doon. Kahit 2 tulog lang. 2 tulog. Youth camp. Sa tent talaga matutulog. Sa tabing dagat. Ang pagkain mo, uhulihin mo sa dagat. Makikisama ka sa mga locals. Paano dumiskarte? Paano makasurvive doon? Paano ginagawa yung pangangaral doon? Paano ginagawa yung pagtulong doon sa mga tao? Magandang ma-experience natin eh. Pero, ano ba yung mga gusto natin puntahan? Diba gusto natin yung sarap, maganda, papasyal, sama akong Iloilo. Sino ba sasama sa Iloilo? Sa QC? Kasama ka?
So, nawa nakukuha niyo yung diwa ng sacrifice. Yung sacrifice, mga kapatid, is about obedience and love. Love God with your whole heart, mind, and soul, and love your neighbor as thyself. Ibigin mo ang kapwa mo na agaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Let's read Mark chapter 12. Mark 12, 29 to 34. Kunin lang natin yung mahalagang point po dito. Ang sabi dito, 29, the foremost is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Ano sabi ng scribe? And the scribe said to him, right, teacher, you have truly stated that He is one, and there is no one else beside Him. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as himself, is much more than all burnt offerings and sacrifices. And when Jesus saw that he had answered intelligently, he said to him, you are not far from the kingdom of God. Hindi ka malayo, malapit ka na. Pero wala ka pa, malapit ka lang. You are not far. Ibig sabihin, tama yung sagot niya. Tumpak. To love God and to love your neighbor is better than all burnt offerings and sacrifice. Now, sino ang willing sa atin mag-sacrifice para sa kanyang kapatid? Sino ang willing sa atin mag-sacrifice para maglingkod sa kapwa? Sino ang willing sa atin na hindi siya kakain ng isang meal at yung gagastusin niya sa meal na yun ay i-offer niya sa nangangailangan? Halimbawa, napag-usapan natin dati is yung kakainin mo yun, yung halaga noon, imbis na kakainin mo para sa sarili mo, isasakripisyo mo para sa isang estudyante, pambili ng kanyang notebook. Di ba, sacrifice yun? Kaya? Hindi. Sino sa atin ang willing mag-sacrifice? Na magmi-meeting dito ang mga pasto. At paglilingkuran natin yung mga pasto. Isang ekspresyon ng pagpapakita sa kanila na mahal natin sila at paglilingkuran natin sila. Di ba? Kahit in the form of magluto tayo ng merienda at ipakain natin sa kanila. Magluto tayo ng kape. Hanggang hapon kape. Di ba? Pinapakape nyo na pinapakape. Ang init-init na. Di ba? Paglilingkod. Itong May 1, meron tayong gawain, mga kapatid. Sino ang willing mag-sacrifice, mainitan dyan sa labas, para mapaglingkuran yung mga kapatiran natin galing sa ibang simbahan na dadalo dito, at magsasakripisyo ka para sa kanila? Sino ang willing? Sino ang willing na kabataan na mag-sacrifice na dahil marumi ang paligid, isasakripisyo niya ang kanyang lakas at ang kanyang oras para maglinis, para maging komportable ang mga kapatid? Sino ang willing mag-sacrifice? I hope nakukuha niyo yung point. Ang paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod sa kapwa. Hindi sa hindi sa pagyayabang, hindi sa pagbuhat ng bangko. Okay? At wag naman ikalaki ng ulo natin. Ginugroom natin ang San Pablo na maging ehemplo pagdating sa pagsasakripisyo. Hindi naman tayo malaki, hindi naman tayo marami. Hindi naman tayo mayaman. Pero yung isang bagay na yun, yan yung hinahanap ng Diyos, ang tunay na lingkod, ang tunay na Kristiyano, nagsasakripisyo.
na nagsasakripisyo. Hindi lang para sa atin, di ba? Para sa iba. Kaya tama yung sinabi ng scribe. He answered Christ intelligently, matalino. Tama ang kanyang tugon. Ang pag-ibig ay higit pa sa lahat ng handog na susunugin at sa lahat ng sakripisyo. Offerings and sacrifice. What kind of offering? At ano ang bigat ng offering na ibinibigay mo sa Diyos? Anong offering? Pag tayo ay, dito pa lang paglapit sa altar, pag mananalangin. Alam nyo kanina, sabi ko sa inyo totoo, kumakanta kayo. Kumakanta na kayo. Hindi yung sacrifice siya. Kumakanta lang kayo. Ano ibig sabihin? Kumakanta kayo for the sake of the song. Wala nung worship eh. Worship. Kumakanta lang kayo kasi may hawak yung mic. Hindi nyo nga feel kinakanta nyo eh. Walang damdamin, nakikita ko lang kayo. Walang espiritu. Sister Nunet. Oy, mga singers. Hindi nyo naramdaman yun? Umamin kayo. Be honest to yourself. Walang buhay, walang bigat for the sake of the song. At ito yung program natin. Ito yung ginagawa natin every Sunday. Hindi ko napipili yung spirit. Kasi ganyan na yan eh. Tuwing Sunday, ganyan, part na yun na program. Kanta tayo. At hindi lang sila. Kasama tayong lahat. Ito pa, makinig kayo ha. We're talking about sacrifice. Kasi kayo yan eh. Sarili nyo yan. Hindi ko yan kaya kontrolin. Kayo may control dyan. Pupunta kayo dito araw ng linggo, pinalilipas nila yung oras. Hindi naman kayo seryoso eh. Ano lang yan eh, nakasanayan na lang natin. Pero yung intention ng puso, wala, nakikisama lang kayo sa nanay niyo. Kasi kinakailangan gawin. Kasi nakasanayan. Pero yung mahal mong Panginoon, wala yun. Magpakatotoo tayo, huwag na tayo magbulahan. Kasi sayang yung oras. Alam niyo, tanggap ko na. Kung hindi mo gusto, kung hindi mo feel, okay na yun. Kaysa nagbubulahan tayo dito, ang kailangan dito ng Panginoon, yung puso. Yes. Ang hinahanap niya yung puso. Maglingkod ka sa Diyos, maglingkod ka. Kung pupunta ka lang dito, wala ka namang naramdaman, uwi ka, ganun din, wala rin nagbago, sayang lang, nagsasayang ka ng lakas, nagsasayang ka ng oras. Ang hinihingi ng Panginoon, ibigin natin siya ng buong lakas, puso, isip, kaluluwa. Altar call, magpipray ka dito, for the sake lang ng prayer, lumuhod ka lang, wala. Na-revive ka ba? Umiyak ka ba? Naramdaman mo ang presensya ng Panginoon? Sinasayang natin ang oras. Sinasayang natin yung lakas natin. Walang pupuntahan. Yung sacrifice natin is not actually sacrifice. Anong tawag doon? Kung hindi ang sacrifice, kung wala yung bigat, anong tawag doon? Ha? Ritual? Program? Bahala na kayo kung anong tawag nyo dyan. Kung anong sacrifice yan, basta lang may mabigay. Yan, basta mabigay. Pero alam niyo mga kapatid, it's time for the church to wake up. Kaya nga yung theme nitong natin, itong event is awaken. Awaken. Gisingin tayo.
Kasi ito yung panahon na maraming mga Kristiyano lutang. Maraming Kristiyano lutang. Hindi talaga seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi talaga malalim ang relasyon sa ating Panginoon. At ito yung mensahe na mag-decide ka ngayon. Ano ba talaga laman ng puso? Kasi kung wala, sayang lang. Okay? Mahirap, magbulaan tayo, paiyakin ko kayo sa message. Diba? Alam nyo, ang public speaking, kung ikaw ay sanay sa public speaking, merong mga message na ang appeal mo ay sa emotion. Pag nakuha mo yung emotion, mapapaiyak mo, mapapalungkot mo isang tao. I'm not appealing to your emotion. Kasi kung emotion yung appeal ko sa inyo, pag panginginigin ko lang yung boses ko, madadala na kayo. Mga kapatid, ang Panginoon, napakabuti! Gaganon lang ako, maahawa kayo ng espiritu ko. But I'm not appealing to your emotion, I'm appealing to your intellect. Mag-isip-isip tayo mga kapatid. Are we offering a sacrifice unto the Lord that is acceptable, that is reasonable? Yung sacrifice ba yan ay may bigat, totoo, mula sa puso natin? What kind of sacrifice? Is it out of love or is it out of rituals? Or mechanical type of worship? Tayo lang ito. What is the intention of your heart? Anong dahilan ba't ka narito? Anong dahilan bakit maawit ka? Bakit lulod ka ngayon? Anong reason? Habang ang awit ay pinagbubulay-bulayan natin yung laman ng mensahe ng awit at yung mensahe na napakinggan natin ngayon. Our theme is about sacrifice. Piliin naman natin yung mainam. Piliin natin yung the best. Ano ba yung the best sa'yo? Ano ba yung pinaka mabigat na offering na mabibigay mo sa Panginoon? Not your money, not your talent, but your heart, your life. Yun ang mabibigay mo sa Panginoon. Higit pa sa susunuging alay, higit pa sa sacrifice. Let's meditate this song. Come and make my heart your home. Come and be everything